Jamal Murray, pinakita kay Fox kung sino ang clutch player sa season na ito. Pagkuha ng Warriors kay Dennis Schroeder, maraming sumakit ang ulo. Starting 5 nilabas na. Vintage Jamal Murray, tinalo ng Denver Nuggets ang Sacramento Kings 130-129. Sa isang makapigil hiningang laban na puno ng runs. Isang late game push ng Nuggets ang tinapos ng game winner mula kay Murray na nagdala sa Denver sa 14-10 record this season. Kasalukuyan silang nasa 3 game winning streak at ikalima sa Western Conference standings. Bukod sa clutch shot, nagtapos si Murray na may 28 puntos at 6 na assists. Nagpakitang gilas muli si Nikola Jokic sa kanyang ika-10 triple-double ngayong season na may 20 puntos, 13 assists at 14 na rebounds. Ito ang kanyang ika-140 triple-doubles for his career. Si Russell Westbrook na pumalit sa injured na si Christian Braun ay nag-ambag ng 18 na puntos, 10 assists at 9 na rebounds bilang starter. Napakahusay niya sa pag-finish malapit sa basket at nagtala ng 8 of 13 shooting from the field. Umabot naman si Aaron Gordon sa 24 na puntos kung saan karamihan ng kanyang mga basket ay mula sa mismatches sa transition. Si Julian Strawther ay nagbigay ng 13 puntos mula sa bench. Kahanga-hanga ang kanyang finishing sa basket lalo na sa mga handoff plays na ginawa para sa kanya ng Nuggets. Sa nalalabing 4 na minuto, halos maubos na ang oras para sa Nuggets. Nag-shift sila sa zone defense sa huling bahagi ng laro na nagbigay ng kalituhan sa Kings. Dito nagsimula ang 13-2 run for Denver. At tumira si Gordon ng isang crucial transition 3-pointer para gawing isang point game ang laban. Sumunod, nagtala si Jokic ng basket upang ibigay ang kalamangan sa Nuggets. Nagkaroon ng scoring battle sa pagitan ng dalawang pinakamahusay na clutch players sa NBA sina De'Aaron Fox at Jamal Murray sa huling 2 minuto. Unang nagpakawala si Fox ng mid-range jumper, ngunit sinagot ito ni Murray sa pamamagitan ng isang matinding dribble move na nagpabagsak kay Fox bago gumawa ng kalmadong mid-range shot. Bumawi si Fox gamit naman ang isang catch-and-shoot 3-pointer. Ngunit sa huli panalo pa rin ang Nuggets dahil sa clutch shot mula kay Murray. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Jamal Murray? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ang unang kumilos sa NBA trade season ngayong taglamig matapos makuha si Dennis Schroeder at isang second-round pick mula sa Brooklyn Nets kapalit ni DeAnthony Melton at 3 second-round picks. Nagtapos ang kasunduan noong Disyembre 15 sa sandaling naging trade eligible si Melton na hindi na makakapaglaro sa natitirang bahagi ng season dahil sa ACL injury. Ngayon, tingnan natin kung paano mabubuo ang starting 5 ng Warriors pagkatapos ng Schroeder acquisition. Point guard, Dennis Schroeder at ang reserve, Pat Spencer. Natitiyak na ipapasok ng Warriors si Schroeder bilang starting point guard ng team. Ililipat si Stephen Curry sa 2-guard spot upang makapag-focus siya sa pag-score para sa team imbes na pamunuan ng opensa. Si Schroeder ay may average na 18.4 points, 3 rebounds, and 6.6 assists this season. Bilang isang standout two-way guard sa Eastern Conference, pinangunahan niya ang Nets sa ilang panalo at nagdadala ng veteranong diskarte sa backcourt ng Warriors. May modular lineup ang Warriors kung saan maraming manlalaro ang maaaring gumanap sa iba't ibang roles. Kapag wala si Schroeder, malamang na si Steph ang gaganap bilang point guard kasama ang grupo ng mga swingmen bilang 2-guard. Nagpakita si Pat Spencer ng ilang potensyal ngayong season ngunit hindi pa siya handa para sa isang regular na rotational role. Si Schroeder ay magsisimula sa tabi ni Curry upang bumuo ng isang mabilis at dynamic na backcourt na may 2 ball handling scoring threats habang nagdadala rin si Schroeder ng mataas na depensa sa laro. Shooting guard, Stephen Curry at ang reserve, Brandin Podziemski. Panahon na para sundin ni Curry ang sinabi ng maraming analysts sa loob ng maraming taon tungkol sa kanyang laro. Hindi siya natural na point guard at nakilala lang sa posisyong ito dahil sa kanyang ball handling at scoring abilities bilang pinakamaliit na manlalaro sa court. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang 2-guard at madalas niyang ginagampanan ang role na ito kapag si Draymond Green ang namamahala sa opensa bilang point forward. Si Curry ay may average na 23 points, 5.2 rebounds, and 6.7 assists this season. Ngunit bumaba ang kanyang scoring at playmaking. Sa halip na pilitin siyang maging isang elite playmaker, maaaring palakasin ng Warriors ang talento ni Curry bilang scorer sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang point guard na gagabay sa opensa.
Kahit na magkakaroon pa rin si Curry ng maraming possessions bilang primary ball handler, magiging mas epektibo siya bilang two-guard na gumagamit ng off-ball screens upang makalaya at makapag-shoot. Si Brandon Podziemski at Buddy Hield ay parehong mahalagang bench players, si Hield bilang purong shooter at si Podziemski bilang isang Swiss Army knife na versatile ngunit minsan ay inconsistent sa opensa. Asahan na gagamitin ng mabuti ang mga ito sa rotation. Small forward, Andrew Wiggins at ang reserves, Gary Payton at Lindy Waters. Si Andrew Wiggins ay nagpakita ng solidong performance ngayong season na may average na 17.7 points and 4.3 rebounds. Isa siyang mahusay na 3-and-D option para sa Warriors na nakakaapekto sa laro sa maraming paraan kahit hindi pumapasok ang kanyang mga tira. Maliban kay Curry, si Wiggins ang pinakamatatag na starter sa team dahil sa kanyang malaking kontribusyon ngayong season. Ang backup para kay Wiggins ay nag-aalok ng dalawang magkaibang estilo. Si Gary Payton II ay isang purong defensive player habang si Lindy Waters ay isang scorer na nakapagtala ng higit 10 puntos sa kanyang huling 4 na laro. Ang versatility ng rotation ay magbibigay kay Steve Kerr ng kalayaang baguhin ang kanyang mga lineup depende sa sitwasyon. Power forward, Jonathan Kuminga at ang reserves, Draymond Green, Andrew Wiggins. Mukhang desidido ang Warriors na gawing pangunahing starter si Jonathan Kuminga para sa team at kamakailan ay na-bench si Draymond Green upang bigyan si Kuminga ng mas maraming pagkakataon. May average si Kuminga na 15.4 points, 4.4 rebounds at 2 assists this season. Ngunit hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano magiging consistent bilang NBA player. May potential si Kuminga bilang isang two-way menace, ngunit kailangan niyang hanapin ang consistency. Maaaring makapaghatid siya ng 20 puntos at 10 rebounds sa isang laro. Ngunit madalas din siyang bumababa sa single-digit na scoring at nababangko sa crucial moments. Si Kyle Anderson ay hindi gaanong nagamit ng Warriors ngayong season. Kaya malamang na magro-rotate si Kuminga sa power forward position kasama sina Wiggins at Draymond depende sa pangangailangan. Center Draymond Green at ang reserves Kevin Looney at Trayce Jackson Davis. Si Draymond Green ang puso at kaluluwa ng Warriors at ang kanilang tone setter sa depensa. May average siya na 9.3 points, 6.3 rebounds at 5.8 assists this season. Ngunit hindi ito sumasalamin sa kanyang tunay na halaga sa court. Siya ang defensive marshal at primary playmaker ng team na mababawasan ang offensive load dahil sa pagdating ni Schroeder. Si Kevin Looney at Trayce Jackson Davis ay traditional na centers ngunit may kahinaan sa perimeter na maaaring magpapahina sa team. Sa malakas at versatile na lineup na ito, umaasa ang Golden State Warriors na patuloy na makikipaglaban para sa kampyonato. Sa unang tingin bago ang debut ni Schroeder ngayong Biyernes laban sa Memphis Grizzlies, isa na itong malaking steal para sa Golden State Warriors dahil ang 31 taong gulang na guard ay may average na 18.4 points, 6.6 assists at higit sa isang steal kada laro para sa Brooklyn Nets ngayong season while shooting 38.7% from the 3-point range in 6.5 attempts per game. Bagamat maaaring bumaba ng bahagya ang kanyang mga numero dahil sa mas kaunting bola sa Warriors, ang pagkuha sa isang manlalarong may ganitong produksyon kapalit lamang ng mga second round draft picks ay napakahusay na gawain para kay Mike Dunleavy Jr. at sa Warriors front office. Ang pagkuha ng Warriors kay Dennis Schroeder ay umani ng papuri sa buong liga, ngunit nagdulot din ito ng galit, sakit ng ulo at pagkadismaya sa ilang rival fans na gusto ring mapasama ang German player sa kanilang team. Partikular na apektado ang mga fans ng Los Angeles Lakers dahil 2 beses nang naging bahagi ng kanilang team si Schroeder sa nakalipas na 5 taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa starters na ito?